layas kriminal na tulad mo ibinagsak ng immigration officer ang punit-punit na aklat sa cryptography at ang pasaport ng Pilipinas sa malamig na sahig. Si Gabriela Reyes, isang 32 taong gulang na Filipina, ay nasa bingit ng sa pilitang deportasyon bago pa man niya matapakan ng lupain ng Amerika, biktima ng isang malupit na kasinungalingan. Sa mismong sandaling pilit siyang isinasakay sa sasakyang pangdeport, isang nakabibinging ugong ang yumanik sa buong paliparan. Lindol ba ito hindi? Isang eskwadron ng pinakamalakas na fighter jet sa mundo, ang F-22 Raptors, ang pumalibot sa buong runway para lamang sa isang babaeng Filipina. Ang officer na nakakusang terorista siya at bumunot ng baril ngayon ay natigilan, ngunit ang baril ng U.S. Tier 1 Special Forces na tumalon mula sa helicopter ay hindi nakatutok kay Gabriela kundi sa ulo mismo ng officer. Ang Maamerikano na ilang sandali lang ang nakalipas ay tinitingnan siya na parang isang peste ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan, nagmamakaawang iligtas ang kanilang buhay. Isang nakakagulat na sitwasyon. Ano nga bang pambihirang lihim ang itinatago nga? Tila ordinaryong Filipinang ito bago? Panurin ang video, ang pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa aming produksyon. Washington DC, ikatlong palapak sa ilalim ng lupangang Pentagon. Ang Cybersecurity Research Institute ng US Department of Defense, alas 4:30 ng madaling araw. Sa tahimik na laboratorio kung saan nakawi na ang lahat ng empleyado, biglang umalingaw-ngaw ang isang pulang sirena ng babala. BBB ang screen ng pangunahing computer ay namula at isang itim na ikon ng bungo ang lumitaw. Sa ilalim nito, isang mensahe ni pagbabanta. Sa Ingles ang nagsimulang lumitaw, letra po letra. Ang inyong sistema ay nasa aming makamay na. Makbayat ng $50 bilyong sa loob ng 72 oras o ilalabas namin sa buong mundo ang ma-launch code ng nuclear missile ng Amerika. Ang direktor ng Institute, si James Miller, isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang 50, ay nakmamadaling pumasok sa laboratorio matapos makatanggap ng emergency call. Namumutlan na mantika ang kanyang buhok at mali ang pagkakabutones ng kanyang damit na isinuot sa pagmamadali. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Diyos ko, paanong nangyari ito? Umupo si Miller sa harap ng keyboard at desperadong sinuri ang system log. Habang iniscroll niya ang screen, bigla siyang namutla. Ang network map na nagpapakita na kapinagmulan na kapag atake ang hacker ay pumasok sa pamamagitan na port 6.2 Michiki. Ang port na ito ay isang lihim na daanan na hindi nakatala sa anumang opisyal na disenyo ng sistema. Ito ang mismong backdoor na palihim niyang binuksan 6 na buwan na ang nakalipas para magnakaw ng pondo mula sa badyet ng Department of Defense. Shet, kumuha si Miller ng panyo at pinunasan ang namumuong pawis sa kanyang nanunuyo ang kanyang ngalabi. Ang kanyang daliri ay tila sumasayaw sa kabaliwan sa ibabaw ng keyboard. Delete. 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 Desperado niyang sinusubukang burahin ang bakas ng kanyang lihim na bank account, ngunit ang screen ay puno ng mga icon ng pulang padlock. Access denied. System paralysis. Bang bumukas ng malakas ang bakal na pinto ng laboratorio at pumasok si Defense Secretary Richard Collins kasama ang ilang magwardiya. Ang general na ito na nasa kalagitnaan ng kanyang ika-60 taon ay may puting buho na, ngunit ang kanyang mata ay mas matalas pa kaysa sa isang batang sundalo. Halatang nagmamadali siyang pumunta, hindi man lang naisara ng maayos ang zipper ng kanyang field jacket na suot sa ibabaw ng uniforme. Miller, ano ang nangyayari dito? Malamig ang boses ng secretary. Mabilis na tumayo si Miller at sinubukang magpanggap na kalmado. Ginong Secretary, ito po ay isang napakasophisticadong pag-atake mula sa labas. Posibleng kagagawan ito ng North Korea o Russia. Kasalukuyan po naming tinutunton.
Tinutunton May, oras pa ba tayo para diyan nilampasan ng Secretary si Miller at tinitigan ang pangunahing screen. Ang pulang timer ay tumitiktak pababa, natitirang oras 71 oras 59 minuto. Kinuyom ng Secretary ang kanyang kamao. Ayusin mo, yan ngayon din alam mo, bakung gaano na lang, kay Klee ang oras natin opo, alam ko po, ngunit ang encryption system na ito ay napakakomplikado, komplikado ikaw, ang direktor ng institute na ito hindi ba? Kinaget ni Miller ang kanyang labi at yumuko. Sa sandaling iyon napansing, Secretary, ang isang luma at maalikabok na folder sa gilid ng mesa. Ang pabalat nito ay may pitsang 6 na buwan na ang nakalipas. Kinuha ito ngang Secretary at binuklat. Ang pamagat sa unang pahina ay Urgent Report on Vulnerabilities in the DoD Cybersecurity System. Napansin niya ang panggalan ng May Akda Gabriela Reyes. Ano ito tanong ng Secretary? Bahagyang kumibot ang mukha ni Miller. Iyan po ay isang ulat na isinulat ng isang dating mananaliksik sa aming team. Hindi po namin inaprubahan dahil puno ito ng mawalang basehang espekulasyon. Dahan-dahang binasa ngang Secretary ang ulat. Ang kanyang nga mata ay unti-unting nakseryoso. Sa gitna ngang ulat may isang pangungusap na may salungguhit ang istruktura ngang Port 872 sa kasalukuyang sistema ay walang triple layer na encryption na ginagawa itong lubhang vulnerable sa panlabas na pag-atake. Ang isang pag-atake sa pamamagitan ng port na ito ay maaring magbigay daan sa kumpletong pagkontrol sa pangunahing server sa loop ngang 30 minuto. Dahan-dahang itinaas ng Secretary ang kanyang ulo at tinitigan si Miller, Port 80472. Saan mo nga ulit sinabi na pumasok ang hacker? Nanuyo ang magalawi ni Miller. Walang sagot. Ibinagsak Secretary ang ulat sa mesa at nagsalita ng may lamig sa boses. Ang babaeng ito, si Gabriela Reyes. Nasaan siya ngayon hindi ko? Po alam hanapin mo siya ngayon din sa sandaling ito. Siya na lang ang tanging taong makapagliligtas sa atin. Umalis ang Secretary nang hindi lumilingon. Naiwang napaupo si Miller sa kanyang mesa tinatakpan ang kanyang muha ngang 2 kamay. Sa pagitan ngang kanyang nga daliri tumutulo ang malamig na pawis. Dahan-dahang nak-fade out ang screen nak-zoom in sa pangalang Gabriela Reyes sa pabalat ng ulat at nakbago ang eksena. Bumalik ito 6 na buwan na ang nakalipas. 6 na buwan ang nakalipas sa mismong laboratoryong ito sa isang maliwanag na hapon. Bumukas ng malakas ang pinto ng opisina ni Director Miller at pumasok ang isang 32 taong gulang na babae. Si Gabriela Reyes, nakamaong kulay abo na sweater at sneakers mas, mukha siyang isang graduate student kaysa isang mananaliksik. Ang kanyang nga mata sa likod nga, kanyang bilog na salamin ay maningning ngunit ngayon ay puno ng determinasyon. Direktor nabasa, niyo po ba ang ulat ko? Nakataas ang mga paa ni Miller sa kanyang mesa habang humihigop ng kape. Hindi man lang siya tiningnan. Binasa, bakit ko babasahin yan, gawin mo na lang ang trabaho mo at tigilan mo na yang mawalang kwentang bagay na yan. Walang kwenta ang pangunahing server natin ay parang may butas. Na ngayon kailangan nating mag-install ngang security patch kaagad. Hoy Gabriela, dahan-dahang ibinaba ni Miller ang kanyang nga paa at tinitigan siya. Alam mo ba kung nasaan ka isa kalang baguhan mula sa Pilipinas at nangangahas kang sabihin sa akin na may problema sa sistema ng Department of Defense? Kinagat ni Gabriela ang kanyang labi ngunit hindi siya umatras. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Kung babalewalain ninyo ang babala ko at may mangyaring masama responsibilidad ninyo iyon, nginisiyan siya ni Miller. Tinatakot mo ba ako? Sige, bibigyan kita ng isang payo. Kung gusto mong mabuhay dito ikaw, na isang dayuhan tumahimik ka at gawin mo lang ang inuutos sa iyo. Sa sandaling iyon binuksan ni Miller ang isang drawer
at kumuhang isang folder pagkatapos ay inihagis ito sa harap niya. Pirmahan mo ito. Ano po ito ang resignation letter mo? At kasama diyan ang isang pag-amin na sinubukan mong ipuslit ang 18 classified data sa labas. Nanigas ang mukha ni Gabriela. Pero kasinungalingan po. Yan ako ang gagawa ng ebidensya. Ano naman ang magagawa ng isang maliit na babaeng Asyano na tulad mo laban sa US? Department of Defense nanginginig sa galit ang buong katawan ni Gabriela. Ngunit pinigilan niya ang kanyang mga luha at kinuha ang mga papeles. Sa linya ngang pirma isinulat niya ng malinaw ang kanyang pangalan Gabriela Reyes. May ngiting tagumpay sa mukha ni Miller habang kinukuha ang nga papeles, magandang desisyon. Ngayon lumayas ka na. At huwag ka nang babalik pa sa gusaling ito. Umalis si Gabriela nang hindi lumilingon. Habang naglalakad siya sa pasilyo mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Paglabas niya sa pangunahing pintong institut tumingala siya sa langit. Isang maaliwalas na asul na langit na walang bahit ng ulap. Ngunit sa kanyang nga mata, nangingilit ang maluha. Nagbago ang eksena. Bumalik sa kasalukuyan. Ang situation room sa ilalim ng lupa ng Pentagon. Ang isang malaking screen ay nagpapakita ng pulang timer na tumitiktak. Natitirang oras 71 oras 40 minuto. Itinaas ng sekretary ang telepono at sumigaw. Hanapin niyo si Gabriela Reyes ngayon din nasaan. Man siya, dalhin niyo siya rito sa kahit anong paraan. Isang ID na naktatype sa computer ang sumigaw. Nahanap ko na po siya. Si Gabriela Reyes ay kasalukuyang nakakulong sa immigration inspection sa Washington Dulles Airport. Nakakulong? Agad na tumawag ang secretary sa airport administration. Ngunit mahabang ring lang ang naririnig niya, walang sumasagot. Nagdilim muli ang screen at maririnig ng mahina ang mga anunsyo sa airport sa di kalayuan. At sa gitna nito may isang boses na nagsasalita sa Tagalog na may lamig. Sana huwag kayong magsisi. Washington Dulles International Airport International Arrivals 1100 AM. Isang mahabang pila ang nabuo sa ilalim ng mga ilaw na fluorescent. Mga taong hinihila ang kanilang mga maleta, mga pasaherong pagod na kinukuha ang kanilang mga pasaporte. Sa dulong pila nakatayo si Gabriela Reyes. Nakamaong pa rin at beige na cardigan simple ang kanyang anyo. Sa isang kamay ay isang lumang maleta at sa kabila ay isang makapal na aklat sa cryptography. Ang pabalat ng aklat ay luma at sira na ang magagilid ngunit hawak niya ito na parang isang kayamanan. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Gabriela. Pagkatapos nga 6 na buwan muli niyang natapakan ang lupain ng Amerika, inimbitahan siyang kanyang minamahal na propesor para sa isang espesyal na lecture sa Harvard. Isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Next narinig niya ang boses ng immigration officer. Kinuha ni Gabriela ang kanyang pasaporte at lumapit sa counter. Nakasulat sa name tag ng officer ang Tom Henderson. Isang lalaki na nasa kalagitnaan ng kanyang ika-40 taon, malaki ang katawan at magulo ang balbas. Ngumungge siya ng bubblegum habang walang ganang kinuha ang pasaporte ni Gabriela. Layunin ng pagbisita. Isang academic invitation po. May special lecture po sa Harvard University. Hindi na pinatapos ni Tom ang kanyang sasabihin at inilagay ang pasaporte sa scanner. Beep! May lumabas sa screen. Bahagyang nakbago ang tingin ni Tom. Dahan-dahan, niyang itinaas ang kanyang ulo at sinuri si Gabriela mula ulo hanggang paa. Sandali lang, may ibinulong si Tom sa katrabaho niya. Tumango ang katrabaho niya at may tinawagan. Isang masamang kutob ang naramdaman ni Gabriela. May problema po ba ikaw ba si Gabriela Reyes? Opo, ako nga po. Ibinagsak ni Tom ang pasaporte sa mesa at nakrus ang braso. May kakaiba sa record mo. 6 na buwan na ang nakalipas.
Tinanggal ka sa trabaho sa isang research institute ng Department of Defense dahilan tangkang pagpuslit ng classified information. Nanigas ang mukha ni Gabriela. Iyan po ay isang kasinunggalingan. Inireport ko po ang isang security vulnerability at kasinungalingan ninisyan siya ni Tom. Lahat naman kayo ganyan ang sinasabi. Pero dito sa sistema nakalista, kabilang isang person of interest. Isang red flag. Sa katunayan, kagagawan ito ni Miller. Nang malaman ni Miller na darating si Gabriela sa airport palihim, niyang pinasok ang database ng Department of Homeland Security kagabi at itinaas ang kanyang security level. Mula sa isang ordinaryong bisita naging isang security risk. Isang maingat na plano para pigilan si Gabriela na makatapak sa Amerika o kahit man lang pigilan siyang makalapit sa Pentagon. Sumunod ka sa akin. Hinablot ni Tom ang maleta ni Gabriela at kinalatkat siya papunta sa isang interrogation room sa gilid. Sinubukan ni Gabriela na makprotesta ngunit itinulak na siya ni Tom sa loob ng silid. Bang isang makitid at nakakasakal na interrogation room. Kulay abong pader na semento, isang bakal na mesa at 2 plastik na upuan ang laman nito. Walang bintana. Inihagis ni Tom ang maleta ni Gabriela sa sahig. Buksan mo ang bag mo. Hindi po ba ito labag sa batas na pagsisiyasat? Hindi po ako kriminal. Kung hindi ka kriminal, bakit ka nanginginig? Sumabog ang bubble gum ni Tom habang tinitingnan niya si Gabriela mula sa itaas. Hindi mo ba bubuksan o husto mong ako ang magbukas? Kinagat ni Gabriela ang kanyang labi at binuksan ang sipar ng maleta. Inilabas ni Tom ang lahat ng laman nito nang walang pakundangan. Damit, toiletries, laptop, isa-isang inihagis sa sahig. Ang mga damit na maingat na tinupi ni Gabriela ay nagusot at ang mga bote ng cosmetics ay gumulong sa sahig. Ano ito? Tanong ni Tom. Hawak ang laptop. Isang work laptop po. Nariyan po ang mga research paper ko. Research paper o mga ninakaw na classified information? Marahas na binuksan ni Tom ang laptop at pinindot ang power button. Lumabas ang password prompt. Ano ang password? Personal information ko po iyan. Kung hindi mo sasabihin ang password ko, kumpiskahin namin ito. Nanginginig sa galit ang buong katawan ni Gabriela. Ngunit wala siyang magawa. Gamit ang nanginginig na kamay, in-type niya ang password. Neklik si Tom sa mga file ng walang interes. Siyempre hindi niya alam kung ano ang isang cryptography thesis. Naghahanap lang siyang dahilan para idiin siya. Hindi naman ito lahat Ingles. Kahina-hinala. Mga equation po yan. Para sa mga crypto algorithm. Algorithm. Isinara ni Tom ang laptop nang may pang-iinis. Hindi ba yan ang ginagamit ng nga hacker? Hindi makapaniwala si Gabriela. Alam niyang walang saysay ang magpaliwanag. Sa isip ni Tom, isa na siyang kriminal. Noon napunta ang tingin ni Tom sa aklat na mahigpit na hawa ni Gabriela. Ibigay mo rin yang aklat na yan. Ito po ay bigay sa akin ng aking mentor. Sabi ko ibigay mo. Pilit na inagaw ni Tom ang aklat mula sa mga kamay ni Gabriela. Ang lumang pabalat ang napahinang puno na salungguhit na may highlighter. Mabilis na binuklat ni Tom ang pahina at engginisyan. Bakit ang daming sulat nito? Pinulot mo ba ito? Sa basurahan? Hindi po, pinag-aralan ko po iyan. Pinaaralan. Biglang hinawakan ni Tom ang aklat gamit ang 2 kamay at sinimulang punitin. TRRRK ang tunog ng napupunit na papel. Naaral ka gamit ang basurang aklat na ito? Huwa sigaw ni Gabriela habang sinusubukang lumapit, ngunit tinula siya ni Tom gamit ang isang kamay. Natumba si Gabriela at tumama ang kanyang likod sa pader. Patuloy na pinunit ni Tom ang aklat. 1, 2, 3 pahina. Ang gatala na isinulat ni Gabriela sa loob ng 10 taon ng pagpupuyat. Ang mamensahe ng pagpapalakas ng loob na isinulat mismo ng kanyang mentor. Lahat ay pinunit ng walang awa. Tama na. Pakiusap, itigil niyo na po. Nanginginig ang boses ni Gabriela. Nangingilit ang maluha sa kanyang mamata.
Ngunit hindi tumigil si Tom. Sa halip mas lalo pa siyang nasiyahan sa pagpunit. Nang mapunit na niya ang huling pahina, ikinalat niya ang mapiraso sa paanan ni Gabriela. Ngayon naiintindihan mo na ba hindi ito isang lugar na basta-basta nalang papasukin ng nga kriminal na tulad mo. Lumuhod si Gabriela at pinulot ang ngapunit na piraso nga aklat. Nanginginig ang kanyang nga kamay. Tumutulo ang nga luha sa kanyang nga pisngi. Ngunit hindi siya humagulgol. Kinagat niya ang kanyang labi at nilunok ang kanyang maluha. Isinukso ni Tom ang pasaporte ni Gabriela sa kanyang bulsa. Mula ngayon ikaw ay nasa ilalim na deportation hold. Huwag kang alis sa silid na ito. Ihahanda ko ang paglipat mo sa federal prison. Kulungan wala po akong ginawang masama. Tumahimik ka sigaw ni Tom. Isa pang salita at poposasan kita. Ibinagsak ni Tom ang pinto at umalis. Klak narinig ang tunog ng kandado mula sa labas. Naiwan si Gabriela, mag-isa sa makitit na silid. Napapos siya sa sahig at tinipon ang nga punit na piraso nga aklat. Bawat piraso, maingat niyang tinipon at niyakap sa kanyang dibdib. Patuloy na dumadaloy ang kanyang galuha. Ngunit kinagat niya ang kanyang ngipin at pinunasan ang nga ito. Dahan-dahang itinaas ni Gabriela ang kanyang ulo at tumingin sa kisame. Isang CCTV kamera na dahan-dahang umikot. Isang pulang ilaw na kumikislap. Tinitigan niya ang kamera at bumulong. Magsisisi kayo. Tiyak yan. Nakbago ang eksena. Pentagon Situation Room. Ibinaksak ng secretary ang telepono at sinuntok ang mesa. Nawalan tayong kontak sa airport. Pinutol daw ngang officer in charge ang lahat ng komunikasyon. Ano-sino ang nanghas agad na tumawag? Ang secretary sa chairman of the Joint Chiefs of Staff. Ang eksena ay lumipat sa isang orasan. Natitirang oras, 70 oras, 30 minuto. Ang makamay ng orasan ay tumitiktak at sa di kalayuan sa interrogation room ng Dulles Airport nakaupo pa rin si Gabriela sa sahig mahigpit na yakap ang mga punit na piraso ng aklat. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matatag kaysa dati. Narinig ang boses nito mula sa labas, handa na ba ang transport vehicle? Sige. Ilabas na natin ang babaang yan, papalapit ang mga yaba. Umikot ang doorknob. Dahan-dahang tumayo si Gabriela. Maingat niyang inilagay ang mga punit na piraso ng aklat sa bulsa ng kanyang kardigan. At humarap siya sa pinto. Bumukas ang pinto. Pumasok si Tom at 2 pulis ng airport. Kumuha si Tom ng posas at nginisiyan siya. Oras na para maranasan mo ang trato sa isang tunay na kriminal. Ilabas mo ang makamay mo. Inilahat ni Gabriela ang kanyang nga kamay. Ngunit ang kanyang nga mata ay hindi nagpapakita ng pagsuko. Sa halip tinitigan niya si Tom at nagsalita ng may lamig. Lahat ng ginagawa mo ngayon ay nare-record sa CCTV at sa alaala ko. Nare-record nakakatawa. Sino naman ang maniniwala sa iyo? Ikinabit ni Tom ang posas sa mapulso ni Gabriela. Kalak ang malamig na bakal ay dumampi sa kanyang balat. Hindi man lang kumurap si Gabriela. Magsisisi ka, malapit na. Itinulak siya ni Tom at kinalatkat palabas sa pasilyo. Habang tinatawid nila ang lobby ng airport, pinagtitinginan siya ng nga tao, mga bulungan. Ano kayang ginawa ng babaeng yan? Mukhang kriminal. Hindi yumuko si Gabriela. Diresto siyang tumingin sa unahan habang naglalakad. Sa labas ngang pangunahing pinto ng airport, isang puting sasakyang pangtransportasyon ang naghihintay. Kinalatkat siya ni Tom patungo rito. Binuksan niya ang pinto sa likod. Sige, pasok. Medyo malayo ang biyahe papuntang kulungan. Sa mismong sandaling papasok na sana si Gabriela sa sasakyan, Kuu! Isang mababang ugong ang narinig mula sa kalangitan. Ang tunog na nung una ay malayo ay unti-unting lumalapit. Kuu!
mga salamin ng airport ay nagsimulang manginig. Tumingala si Tom sa langit. Tumigil din si Gabriela at tumingin sa itaas. At sa sumunod na sandali, kawari baa ang kasabay ngang nakabibinging ingay ngang jet engine dalawang kulay abong fighter jet ang dumaan ng napakababa sa ibabaw ng airport, mga F-22 Raptor. Ang pinakamagaling na stealth fighter ng US military. Bumulusok ang mga ito pababa sa runway at yumikot na parang nagsasagawa ng isang airshow. Natigilan ang buong airport, nagsigawan ang mga pasahero at dumapa sa sahig. Nakanganga si Tom habang nakatingin sa langit. At sa di kalayuan sa dulo ng runway isang malaking Black Hawk helicopter ang lumapak lumilika ng isang alimpuyo ng alikabok. Tiningnan ni Gabriela ang kanyang posas. At dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tiningnan si Tom. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang ngalabi. Ano po ang sinabi ko sa inyo, magsisisi kayo? Pentagon ikatlong palapak sa ilalim nga lupa, National Security Situation Room. Isang malaking screen ang sumasakop sa isang buong pader. Isang kumikislap na pulang babala, isang mapa at sa gitna isang malaking timer. Natitirang oras 60, y 9 oras, 55 minuto. Ang silid ay punong tensyon. Mga general na nakauniforme, mga intelligence agent, mga cybersecurity expert, lahat ay abala sa kani-kanilang mga computer at telepono. Ngunit walang makahanap ngang solusyon. Si Secretary Collins ay nakatayo sa gitna nga, silit nakakrus ang nga braso at nakatitik sa screen, matigas ang kanyang panga at matalas ang kanyang nga mata. Sa tabi niya si Director Miller ay pinagpapawisan ng husto. Ginong Secretary, ginagawa poong team ko ang lahat. Malapit na po kaming makahanap ng solusyon. Tumahimik ka, Miller. Ang boses ng Secretary ay kasing lamig ng yelo. Nanahimik si Miller. Sa sandaling iyon, isang bagong babala ang lumitaw sa isang bahagiing screen. Mga pulang letra attempting to assess nuclear missile control system. Nagkagulo ang silid. Ginong Secretary, sinusubukan ng hacker na pasukin ang mga missile launch code. Sigaw ng isang batang analyst, halos mapasigaw. Harangan niyo ngayon din sinusubukan po namin ngunit patuloy na nakbabago ang encryption, hindi po namin mapigilan. Kinuyom ng Secretary ang kanyang kamao. Namula ang ugat sa kanyang sentido. Ang isang progress bar sa screen ay mabilis na napupuno. 10%, 20%, 500 sensor. Gaano pa katagal ang natitira sa bilis na ito? Humigit kumulang 19 minuto po. 19 minuto. Sa loob ng 19 minuto ang lahat ng nuclear missile launch code ng Amerika ay mapupunta sa kamay ng hacker. Sa sandaling iyon ang Amerika ay hindi na ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Magiging bihag ito. Mabilis na nagutos ang sekretary sa kanyang ID. Dalhin niyo rito si Gabriela Reyes. Ngayon din, dinampot ng ID ang telepono. Ngunit mahabang ring lang ang naririnig. Pagkatapos ng 30 segundo wala pa ring sumasagot. Ginoong Secretary, hindi po sumasagot ang airport administration. Ano inagaw ng Secretary ang telepono? Nag-dial siya ng ibang numero. Ring lang din. Ibinaksak niya ang telepono sa galit. Ano ba ang nangyayari sa airport na yan? Sa sandaling iyon maingat na sumingit si Miller. Ginoong Secretary, sa tingin ko po ay mapanganib na dalhin dito si Gabriela Reyes. Dahan-dahang lumingon ang sekretary at tinitigan si Miller. Lumunok si Miller at nagpatuloy. Ang babaeng iyan ay nahuli sa tangkang pagpuslit ng classified information 6 na buwan na ang nakalipas at ngayon nangyari ang hacking incident na ito. Hindi kaya. Kasabwat siya ng hacker. Anong pinagsasabi mo? Isipin po ninyo. Ang katotohanang nakbabala siya tungkol sa vulnerability ngang sistema ay nangangahulugang alam niya ito. Malaki po ang posibilidad na ipinagbili niya ang impormasyong iyon sa isang panlabas na hacker.
Lumakas ang boses ni Miller. Umaarte siyang tila siya ang nasa paning tama. Sa sandaling dalhin natin siya, rito ang sistema ay tuluyan ng mapapasok. Isa siyang espiya. Hindi natin siya dapat palapitin? Ilang general sa silid ang tumango. Tila may punto ang sinasabi ni Mila. Tinitigan ng Secretary si Mila. Ang kanyang matagal na karanasan sa militar ay nagsasabing may itinatago ang lalaking ito. Miller, ano ang itinatago? Mo itinatago, inisip ko lang po ang seguridad NG. Bansa tumahimik ka na paurong, si Miller sa sigaw, NG, Secretary. Nagutos ang Secretary sa kanyang ID. Ikonekta mo ako ng direkta sa hepeng pulisya ng airport sa ngalan ng Defense Secretary. Mabilis na tumawag ang ID. Pagkatapos ng ilang ring may sumagot. Hello Department of Defense po, ito kumokonekta sa hepe ng pulisya, inagaw ng Secretary ang telepono at nagsalita ng may lamig. Ako si Secretary Collins. May isang babaeng Filipina na nangangalang Gabriela Reyes na nakakulong sa inyong airport. Palayain niyo siya ngayon din at ihatid sa Department of Defense. Isang nag-alalang boses ang narinig mula sa kabilang linya. Ginong Secretary, ang babae po ay kasalukuyang inililipat sa federal prison. Itinuring po siyang isang terror suspect ng nag-asikasong officer. Terror suspect, sino ang nag-uri sa kanya ng ganun? Si Immigration Officer Tom Henderson po. Siya po ang naglagay ng red flag sa sistema at kinagat ng Secretary ang kanyang ngipin. Mabilis siyang lumapit sa isang computer at nag-type. Pinasok niya ang database ng Department of Homeland Security. Hinanap niya ang pangalan ni Gabriela Reyes. Lumabas ang kanyang file. At sa tabi nito isang pulang bandila. Security threat. Petsa ng pagbabago kagabi. 1:147 p.m. Dahan-dahang lumingon ang Secretary at tinitigan si Miller. Miller, anong ginagawa mo? Kagabi nga alas 11 namutla ang mukha ni Miller. Nasa bahay po ako. Huwag kang magsinungaling. Kung itatres ko ang IP-address ng pagbabagong ito, lalabas na mula ito sa computer sa opisina mo. Natigilan si Miller. Sumanyas ang sekretary sa dalawang military police. Ikulong niyo si Director Miller. Huwag siyang palalabasin hanggang matapos ang investigasyon. Ginong Secretary, hindi po ito toto nagpumiglas. Si Miller, unit hinawakan siya ng mga pulis sa braso at kinaladkad palabas. Sumara ang pinto ng situation room. Muling kinuha ng Secretary ang telepono. Itigil niyo ang transport vehicle at protektahan niyo si Gabriela Reyes. Ako mismo ang pupunta diyan. Paumanhin po, Ginoong Secretary, pero nakaalis na po ang sasakyan. Nasa daan na po sila. Nasa daan, tiningnan ng Secretary ang kanyang relo. Mula airport hanggang Pentagon, abutin ng hindi, bababa sa 40 minuto kung dadaan sa kalsada. Ngunit ang natitirang oras ay 17 minuto na lang. Hindi wala na tayong oras, mabilis na tinawagan ng Secretary ang direktang linya ng Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Isang malalim na boses ang narinig sa kabilang linya. Secretary Collins, anong meron? Kailangan nating ideklara ang Code Black. Code Black para lang, yan sa panahon ng digmaan. Ito na nga, ang sitwasyong iyon ay redirect ang F-22 Squadron sa himpapawid ng Washington papunta sa airport. I-lockdown ang runway at I-deploy ang Tier 1 Special Forces sa pamamagitan ng helicopter. Ano ang target? Iligtas ang isang babaeng Filipina na nangangalang Gabriela Reyes. Kung magalusan man lang ang kahit isang hiblangang kanyang buhok, katapusan ng Amerika. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos ang matatag na boses ng chairman. Naintindihan ko. Idedeklara ang Code Black. Naputol ang tawag. Tumingin ang secretary sa screen ng situation room. Ang timer ay tumitiktak. Natitirang
Oras 16 minuto at dahan-dahang nagbago ang eksena. Sa itaas ng mga ulap dalawang, kulay abong fighter jet ang lumilipad. Narinig ang radio transmission ng squadron leader. Operation Phoenix, Target Dulles Airport. Mission ay lockdown ang runway at protektahan ang VIP. Umalis na. Ang gayat ay lumikod bumulusok pababa patungo sa airport. Sa himpapawid ng Washington sa taas na 10,000 talampakan. Ang F-22 Raptor Squadron ay humahawi sa maulap. Ang squadron leader si Colonel Cole Stevens, isang 42 taong gulang na veteranong piloto. Ang target na lokasyon ay ipinapakita sa visor ng kanyang helmet. Distansya hanggang Dulles Airport 30 kilometro. Phoenix 2, Situation Report. Phoenix 2, all clear. Target in sight. Hinikpitan ni Stevens ang hawa sa control stick. Sa loob ng 20 taon sa serbisyo, marami na siyang naisagawang misyon, ngunit ngayon lang siya nakatanggap ng ganito kakaibang utos. Ay lockdown ang isang civilian airport runway at iligtas ang isang babaeng Filipina Command. This is Phoenix 1. Confirming order to lock down a civilian airport runway. Isang malamig na boses mula sa Joint Chiefs Command ang sumagot. Phoenix 1, order confirmed. I repeat, code black. I repeat, code black. Code black. Isang military operation na katumbas ng wartime situation. Kinagat ni Stevens ang kanyang ngipin. Naintindihan ko. Phoenix Squadron mahanda para sa pakbaba. Sabay na ibinabangang dalawang jet ang kanilang mailong. Mabilis na pakbaba. Paglagpasam nga ulap bumungat sa kanila ang isang malaking airport. Isang pampasaherong eroplano ang malapit ng lumapak sa runway. Control Tower. This is U.S. Air Force Phoenix Squadron. Cease all takeoffs and landings immediately. I repeat, cease all takeoffs and landings immediately. Isang nag-alalang boses mula sa control tower ang sumagot. Phoenix Squadron, this is a civilian airport. On what authority? Direct order from the Department of Defense. Clear the runway in 30 seconds or we will enter by force. Isang sandaling katahimikan mula sa control tower. At pagkatapos mabilis na nagbigay ng emergency instructions sa lahat ng eroplano. All aircraft abort landing, divert immediately. Ang pampasaherong eroplano na malapit ng lumapag ay mabilis na umanggat. Ang iba pang mga eroplano sa runway ay biglang huminto. Nagkaroon ng kaguluhan sa buong airport. Hinila ni Stevens ang control stick. Ang F-22 ay dumaan ng napakababa sa runway. Ang ingay ang engine ay yumanig sa mga salamin ng airport. Nagsigawan ang mga pasahero at dumapa sa sahig. Phoenix 2, enter from the opposite side. Phoenix 2, roger. Ang pangalawang jet ay tumawid sa runway mula sa kabilang direksyon. Isang perpektong cross-blockade. Ngayon walang eroplano ang makaka-takeoff o makakalapag. Comment Phoenix 2. Runway lockdown complete. Black Hawk can proceed. Phoenix 1, good work. Night Stalker team deploying. Sa labas ng pangunahing pinto nga, airport sa harap ng transport vehicle. Si Gabriela ay nakatayo sa harap ng pinto ngang sasakyan na kaposas. Pilit siyang itinutulak ni Tom papasok. Sa sandaling iyon, isang malakas na ugong ang narinig mula sa kalangitan. Kuuuuuuan, tumingala si Tom. Isang kulay abong fighter jet ang dumaan sa ibabaw nila. Ang nakabibinging ingay ngang jet, namutla ang mukha ni Tom. Anong ang pangalawang jet ay bumulusok pababa sa runway. Yumanik ang salamin ng airport. Naksigawan ang nga tao sa paligid. Bumunot si Tom ngang baril at sumigaw sa mga pulis sa paligid. Terorista atake ng terorista, kinuha ngang mga pulis ang kanilang nga armas at nahanda. Ngunit hindi nila alam kung sino ang babarilin. Ang kalaban ay nasa himpapawid. Kalmadong tumingin si Gabriela sa langit. Ang nga jet ay umiikot sa itaas ng airport.
Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang ngalabi. Nagsisimula na. Tinitigan siya ni Tom. Ano may kinalaman ka? Barito ewan ko po. Malalaman niyo rin maya-maya. Sa sandaling iyon. Mula sa kabilang dulo ang runway, isang malaking itim na helicopter ang lumapag lumilikha, ang isang alimpuyo ng buhangin. Isang Black Hawk. Ang helicopter ng US Special Forces. Bumukas ang pinto at 6 na sundalo na nakasuot ng itim na combat gear ang tumalon palabas. Mabilis silang tumakbo patungo sa pangunahing pinto ng airport. May dala silang mga assault rifle at nakasuot ng night vision goggles. Tier 1 Special Forces. Ang pinakamagaling na unit ng US military. Sa takot, ginawang hostage ni Tom si Gabriela. Inakbayan niya ito sa lik at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Huwag kayong gagalaw. Gagalaw kayo, babarilin ko ang babaeng ito, sabay-sabay na huminto ang mga sundalo. Ang kanilang leader si Lieutenant Colonel Mark Reynolds ay humakbang pasulong. Tinanggal niya ang kanyang helmet at nagsalita ng may lamig. Immigration Officer Tom Henderson, ibaba mo ang armas mo. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Alam namin ang lahat. Pati na ang iligal na pakakakulong mo kay Dr. Gabriela Reyes. Doktor ang babaeng ito, nginisyan ni Tom. Huwag kang magsinungaling. Terorista ang babaeng ito. Ikaw ang terorista, Tom. Ang boses ni Reynolds ay kasing lamig ng yelo. Hawak mo ngayon bilang hostage ang isang napakahalagang tao na banta sa pambansang seguridad ng Amerika. Direktang utos ito mula sa Defense Secretary. Kung hindi mo ibababa ang baril na yan, makakaroon ng butas ang ulo mo. Lumingon si Tom sa likod. Sa bubongang helicopter, isang sniper ang nakatutok sa kanyang rifle. Isang pulang laser pointer ang nakatutok sa kanyang noo. Nanginginig ang kamay ni Tom. Hindi ito maaari. Habang nakaakbay sa kanya si Tom, bumulong si Gabriela. Ibaba niyo na po. Kung hindi, mamamatay po talaga kayo. Tumahimik ka, manahimik ka diyan, mas idiniin ni Tom. Ang baril sa kanyang ulo. Ngunit patuloy na nanginginig ang kanyang kamay. Tumutulo ang kanyang pawis. Tiningnan ni Reynolds ang kanyang relo. Bibigyan kita ng 10 segundo. 10, 9, 8. Sandali lang, 7, 6. Nalilito ang isip ni Tom. Wala siyang matatakbuhan at wala siyang paraan para manalo. Ganap na siyang napapaligiran. 4, 3. Sige na, inihagis ni Tom ang baril sa sahig. At itinaas niya ang kanyang 2 kamay. 2 sundalo ang mabilis na lumapit at dinisarmahan siya, ikinabit ang posas. Napaluhod si Tom sa sahig. Lumapit si Reynolds kay Gabriela. Maingat niyang tinanggal ang posas sa kanyang pulso. Klak, ang malamig na bakal ay nahulog. Dr. Gabriela Reyes, ayos lang po ba kayo? Hinihimas ni Gabriela ang kanyang pulso at tumango. Oo, ayos lang ako. Pinapapunta po kayo ang Defense Secretary. Wala na po tayong oras? Sumama na po kayo? Giniya siya ni Reynolds papunta sa helicopter. Huminto si Gabriela at lumingon. Si Tom nakaluhod sa sahig. Tinitignan siya nito ngang may put. Tahimik na sinabi ni Gabriela sa kanya. Sinabi ko na sa inyo, di ba magsisisi kayo? Tumalikot siya at naglakad patungo sa helicopter. In-escort siya ng sundalo. Bumukas ang pinto ng helicopter at sumakay si Gabriela. Umupo siya sa loob. Inabutan siya ng sundalo ng headset. Isinuot niya ito at tumingin sa labas ka bintana. Unti-unting lumalayo ang airport. Daan-daang tao ang nakatingin sa langit. Mula sa headset, isang boses ang narinig niya. Ito, si Secretary Collins, Dr. Gabriela Reyes. Ako si Defense Secretary Collins. Ginong Secretary. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Mayroon na lang tayong 14 na minuto.
Kung hindi mo mabubuksan ang encryption sa loob ng 14 na minuto, lahat ng nuclear weapon ng Amerika ay mapupunta sa kamay ng hacker. Kalmadong sumagot si Gabriela. Ang pinasok po ba ay ang port 8472, isang sandaling katahimikan mula sa sekretary. Tama. Paano mo nalaman? Nagbabala na po ako tungkol diyan 6 na buwan na ang nakalipas. Ako po ang nakadiskubre port na iyon. Kung gayon, mapipigilan mo ba ito? Tumingin si Gabriela sa labas ng bintana at tahimik na nagsalita. Susubukan ko po. Ngunit isang bagay ang sigurado. May ibang tao na nagbukas ng port na iyon. Anong ibig mong sabihin? Si Director Miller po. Isa iyong backdoor na ginawa niya para gamitin bilang daanan ngang kanyang lihim na pondo. Nadiskubre lang ito ngang hacker. Bumuntong hininga ng malalim ang sekretary. Naintindihan ko. Sige, pumunta ka narito. Hihintayin ka namin. Naputol ang komunikasyon. Ang helikopter ay lumilipat ng buong bilis patungo sa Pentagon. Ipinikit ni Gabriela ang kanyang nga mata at huminga ng malalim. Ngayon na magsisimula ang tunay na laban. Dahan-dahang lumipat ang eksena sa gusaling ang Pentagon. Isang malaking pentagonal na gusali. Sa ilalim nito, isang timer ang tumitiktak. Natitirang oras 13 minuto. Ang Black Hawk helicopter ay lumilipat ng buwang bilis patungo sa Pentagon. Tumingin si Gabriela sa bintana. Mabilis na dumadaan ang magusalingang Washington. Ang Potomac River ay kumikinang sa sikat ng araw. At sa di kalayuan makikita ang puting bubong ng White House. Hinaplos niya ang marka ng posas sa kanyang pulso. Isang pulang pasa. Ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit. Ang kanyang isip ay puno ng ibang bagay. Port 8472. Ang backdoor nagawa ni Miller, kung gayon ang istruktura ng encryption. Libu-libong linya, angkot ang lumitaw sa kanyang isip. Ang vulnerability na natuklasan niya 6 na buwan na ang nakalipas. Noong una tila isa lamang itong simpleng butas sa seguridad, ngunit ngayon malinaw na ito ay isang sinasadyang ginawang daanan. Para makapagnakaw si Miller ng pera, Doktora sabi ni Eltico Reynolds sa kanya sa pamamagitan ng headset, lalapak na po tayo sa loob ng 3 minuto. Mahanda po kayo? Tumango si Gabriela. Kinuha niya ang punit na piraso ang aklat mula sa bulsa ang kanyang kardigan. Malabo niyang nabasa ang mensahe ang pagpapalakas ang loop mula sa kanyang mentor. Huwag kang susuko. Magtiwala ka sa iyong kakayahan. Mahigpit niyang hinawakan ang piraso. Bumaba ang helicopter. Ang gusalingang Pentagon ay nasa kanyang harapan na, isang malaking pentagonal na istruktura. Ang pusongang pinakamakapangyarihang militar sa mundo. Lumapak ang helicopter sa helipad sa bubong ng gusali. Isang alimpuyong alikabok ang umangat habang unti-unting humihina ang tunog ng rotor. Bumukas ang pinto. Bumaba si Gabriela. Sa bubong nakahanay na ang masundalo. Sumaludo sila kay Gabriela. Natigilan si Gabriela sandali. 6 na buwan na ang nakalipas. Nang paalisin, siya rito walang sinuman ang tumingin sa kanya. Ngunit ngayon iba na. Lumabas si Secretary Collins mula sa pasukan ngang bubong. Lumapit siya kay Gabriela at inilahat ang kanyang kamay. Dr. Gabriela Reyes, salamat sa iyong pagdating. Kinuha ni Gabriela ang kanyang kamay. Mamaya na po ang pasasalamat. Gaano na lang gipo katagaw, ang ginachichiran nating oras 11 minuto. Tara na. Mabilis silang pumasok sa gusali. Sumakay sila ng elevator pababa. First floor. Basement 1. Basement 2. Basement 3. Bumukas ang pinto. Ang situation room. Ang malaking screen ay namumula. Ang timer ay tumitik-tak. Natitirang oras 10 minuto 43 segundo. Nuclear Missile Control System. Access 98%. Halos mapasok na. Lahat ng tao sa situation room ay nakatingin kay Gabriela. Mga general, mga intelligence agent, mga cybersecurity expert,
Ang kanilang nga tingin ay may halong pag-asa at pagdududa. Kaya ba talagang pigilan ng batang Filipinang ito ang lahat? Hindi pinansin ni Gabriela ang kanilang nga tingin. Diresto siyang naglakat patungo sa pangunahing computer. Umupo siya sa harap ng keyboard. Sa monitor mabilis na dumadaloy ang ngalinya ngang kod. Patuloy na lumalabas ang mapulang babala. Tumayo ang sekretary sa tabi niya. May kailangan ka ba katahimikan po? Kailangan ko pong mag-focus. Nanahimik ang secretary. Ang madaliri ni Gabriela ay nagsimulang lumipat sa ibabaw ng keyboard. Tak-tak-tak-ta ang mabilis na tunok ng pag-type ang pumuno sa silid. Lumabas ang isang code, window sa screen. Sinundan ni Gabriela ang magalog na sistema pabalik. Sinundan niya ang dan na hacker pabalik. 3 proxy server, 5 layer NAM encryption at sa wakas narrating niya ang port 8472. Nahanap ko na po kalmado ang boses ni Gabriela. Pinalaki niya ang screen. Lumitaw ang istruktura ng port at sa loop nito ang nakatagong backdoor. Ang lihim na daanan na ginawa ni Miller. Ito po ang ginawa ni Director Miller. Tingnan niyo po, ang code pattern na ito ay hindi standard na DoD protocol. Ito ay arbitraryong isiningit ng isang individual. Tiningnan ng secretary ang screen, ngunit para sa kanyang mga walang kahulugang letra at numero lang ang nakikita niya. Kaya mo bang pigilan kaya ko po? Pero, huminto sandali si Gabriela. Ang kanyang madaliri ay huminto sa ibabaw ng keyboard. Pero ano kung pipigilan ko po ito, malalantat ang lahat ng talaan ng lihim na bank account ni Miller. Lahat ng pera na ninakaw niya sa nakalipas na 3 taon ay lalabas sa screen. Nagbulungan ang mataw sa silid. Tiningnan ng secretary si Gabriela. Hindi ba mas maganda yan makukuha natin ang ebidensya? Tumango si Gabriela. Kung gayon sisimulan ko na po. Muling nagsimulang mag-type ang kanyang mga daliri. Sumulat siya ng isang decryption algorithm. Binaliktad niya ang triple layer na encryption. Ang timer ay tumitiktak. Nachichirang. Oras, 7 minuto, 20 segundo. Lumabas. Ang gizang, progress bar, sa screen. 10%. 20%. 30%. Namuo ang butil ng pawis sa nuni Gabriela. Dahan-dahang dumudulas ang kanyang salamin. Ngunit hindi siya tumigil. 70%? Mahinang bulong ni Gabriela. Lahat ng tao sa silid ay pinipigil ang kanilang hininga. 80%, 90%. Biglang kumislap ang screen. Lumabas ang isang babala. Counter trace detected. Initiating system self-destruct. Nalaman ng hacker na pinipigilan ang kanyang pag-atake. At para burahin ang ebidensya, sinusubukan niyang sirain ang sistema. Hindi mabilis na nagtipis si Gabriela ng ibang code. Isang counter-hack para i-disable ang self-destruct program. Ang kanyang mga daliri ay kumilos na parang kidlat. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Timer 4 na minuto 53 segundo. Muling naging stable ang screen. Huminto ang self-destruct program. At ang progress bar ay papalapit na sa huling numero, 95%. 500 ba? 100% beep isang tunog ng tagumpay mula sa sistema. Nawala ang mga pulang babala. Nuclear Missile Control System access blocked. Hack interrupted. Isang sandaling katahimikan sa silid. At pagkatapos isang malakas na sigawan ng tagumpay. Nagawa niya na pigilan niya hindi ako makapaniwala na kamayan ang mga general, nagyakapan ang mga ahente. Napopo ang sekretary sa isang upuan bumuntong hininga ng malalim. Ngunit si Gabriela ay nagpatuloy sa pagtipenatilo hindi pa tapos. Doktora tapos na. Napigilan na natin hindi ba? Hindi pa po tapos. Pinindot ni Gabriela ang enter key. Sa sandaling, iyon isang bagong window
Ang lumitaw sa pangunahing screen, isang Excel file. Puno ito ng mga numero ng bank account at mga detalye ng transaksyon. Ano iyan ang malihim na bank account ni Director Miller? Ang kabuwang halaga ng budget ng DODE na ninakaw niya sa nakalipas na 3 taon 87 milyong dolyar. Muling nagbulungan ang mga tao sa silid. Ang panggalan ni Miller ay malaking nakasulat sa screen. Sa ilalim nito 12-12 ng mga offshore account, mga paper company, mga talan ng real estate transaction. Kinagat ng secretary ang kanyang ngipin. Ang hayop na yan. Sa sandaling iyon bumukas ang pinto sa likod ng silid. Dinala ng military police si Miller. Si Miller na nakaposas ay naglalakat ng paurong. Nang makita niya ang screen, namutla ang kanyang muha. Hay hindi. Imposible. Dahan-dahang tumayo si Gabriela mula sa kanyang upuan. Tinitigan niya si Miller. Iniwas ni Miller ang kanyang tingin. Tahimik na nagsalita si Gabriela. Direktor, 6 na buwan na po ang nakalipas. Ano po ang sinabi ko na kung babalewalay ninyo ang babala ko, magsisisi kayo? Walang masabi si Miller. Nanginginig lang ang kanyang malabi. Nakutos ang sekretary sa mga pulis. Dalhin si Director Miller sa court martial. Mga kaso pagpuslit ng classified information, embezzlement at abuso sa kapangyarihan. Kinalatkat ng mapulis si Miller palabas. Habang kinakalatkat, patuloy siyang lumingon sa likod. Ngunit walang sinuman ang tumingin sa kanya. Sumara ang pinto. Muling nanahimik ang silid. Lumapit ang secretary kay Gabriela at inilahat ang kanyang kamay. Doktora, iniligtas mo ang Amerika. Kinuha ni Gabriela ang kanyang kamay at bahagyang ngumiti. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Ang pagsasaya sa situation room kang Pentagon ay panandalian lamang. Biglang lumitaw ang isang bagong babala sa pangunahing screen. Itim na background, pulang nga letra. Hindi pa ito ang wakas. And gayon palang nagsisimula ang tunay na laro. Nanigas ang mukha ng secretary. Doktora, ano iyan? Mabilis na naktype si Gabriela. Lumitaw ang isang bagong code sa screen. Namutla siya. Ito po ay isang pangalawang pag-atake. May backup plan po ang hacker. Isang pangalawang encryption na automatikong mag-activate kapag napigilan ang unang pag-atake. Isang bagong timer ang lumitaw sa screen. Natitirang oras 60 minuto. At nagbago ang target. Hindi na mga nuclear missile kundi ang communication network ng lahat ng base militar sa buong bansa. Kung mapuputol ang komunikasyon ang militar ng Amerika, ay magiging bulag at bingi. Kaya mo bang pigilan, nag-aalalang tanong ng sekretary? Tiningnan ni Gabriela ang screen. Ang code ay masalimuot. Mas sopistikado kaysa sa unang pag-atake. Kailangan ko po oras. Hindi bababasa. 2 oras. Sapat na ba ang 2 oras? Hindi ko po alam. Kailangan ko pong subukan. Muling nagsimulang mag-type si Gabriela. Ngunit sa pagkakataong ito hindi madali. Ang istruktura ng encryption ay patuloy na nagbabago. Tila isang buhay na organismo na nag-evolve. Lumipas ang 40 minuto. Pinagpapawisan na si Gabriela. Tinanggal niya ang kanyang salamin, pinunasan, at isinuot muli. Ang kanyang madaliri ay hindi tumitigil sa paggalaw. Tak 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 tak. Ngunit ang progreso ay nasa 50% pa lang. Natitirang oras 19 minuto. Nagdala ang sekretary ng isang basong tubig. Doktora, magpahinga ka muna sandali. Wala po tayong oras. Ininom ni Gabriela ang tubig ng isang lagok at muling tinitigan ang screen. Sinusubukang humanap ng pattern sa gitna ng code. Ngunit wala siyang makita. Bakit wala? Dapat mayroon sa isang lugar. Natitirang oras 12 minuto. Nanginginig ang kamay ni Gabriela. Sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng kaba. Sa likuran naririnig niya ang bulungan nga general.
Kaya ba talaga ngang babaeng yan masyadong maikli na ang oras? Hindi ba dapat maghanda na tayo ng backup plan, kinagat ni Gabriela ang kanyang ngipin. Sinusubukang mag-concentrate. Ngunit patuloy na naririnig ang ingay sa paligid. Ang tiktang orasan ang buntong hininga nga, tao ang tunog nga keyboard. Natitirang oras 7 minuto. Doktora, maingat na nagsalita ang sekretary. Paano kung hindi natin magawa? Hindi sumagot si Gabriela. Hindi niya masagot. Ayaw niyang isipin ang kabiguan. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pintong situation room. Pumasok ang ilang ahenteng Department of Homeland Security. May dala silang mga dokumento. Ginong Defense Secretary, isang urgent report po. Inabot ng isang ahente ang mga papeles sa sekretary. Binuklat ito ng sekretary. Nanigas ang kanyang mukha. Ano ito? Ang resulta po ang muling pagsisiyasat sa background ni Dr. Gabriela Reyes. Batay sa pagsusuri sa kanyang mga komunikasyon record sa nakalipas na 3 buwan, natuklasan ang pakikipag-ugnayan sa isang IP address sa Eastern Europe. Uminto si Gabriela sa pagtip. Dahan-dahan siyang lumingon at tiningnan ang ahente. Anong pinagsasabi niyo? Doktora, may kilala po ba kayo sa Romania? Romania, wala po, ngunit ayon sa matalaan. May magabakas ngang isang encrypted file na ipinadala mula sa inyong personal na email patungo sa isang server sa Bucharest, Romania. 5 beses? Namutla ang mukha ni Gabriela. Hindi po ako ang nagpadala niyan. Kung gayon, sino po? Hindi ko po alam. May nag-hack po sa account ko. Umiling ang ahente. Ang seguridad po ang inyong email ay military-grade encryption. Imposibleng ma-hack. Kayo po mismo ang nagpadala o kasabwat kayo ng hacker. Isa lang po sa dalawa. Nakbulungan ang mata o sa silid. Tiningnan nila si Gabriela nang may pagdududa. Ibinaba ng sekretary ang mga papeles at tiningnan si Gabriela. Doktora, magpaliwanag ka. Ginong sekretary, wala po, talaga akong alam. May nag-frame po sa akin. Maring si Miller. Si Miller po ay kasalukuyang nakakulong. Impossible siyang makipag-ugnayan sa labas. Kinagat ni Gabriela ang kanyang labi. Wala siyang masabi. Ang ebidensya ay nakaturo sa kanya. Lumapit ang ahente. Doktor, Gabriela Reyes, mula ngayon ikaw ay itinuturing na isang national security risk. Lumayo ka po sa computer. Hindi pwede kung alis po ako ngayon, tuluyang mapuputol ang communication network. Kami na po ang bahala diyan. Sinubukan ng ahente na hawakan ang kanyang braso. Iwinaksi ito ni Gabriela. Huwag niyo akong hawakan, hindi niyo ito mapipigilan. Kung hindi ako tumahimik ka at umalis diyan, pilit siyang itinayo ng ahente. Nakpumiglas si Gabriela. Ngunit mas malakas ang ahente. Kinalatkat siya palayo sa computer. Ginoong Secretary. Pakiusap, maniwala po kayo sa akin, lumingon ang Secretary. Hindi niya tiningnan si Gabriela. Ang pagkadismaya ay baka sa kanyang mukha. Napaluhod si Gabriela. Sinubukan siyang pasasan ng maahente. Sa sandaling iyon, isang sirena ang umalingaw-ngaw mula sa screen. Beep beep beep, natitirang oras 4 na minuto. Communication network paralysis 92%. Isang cybersecurity expert ang mabilis na umupo sa harap ng computer. Nagtip siya. Ngunit nataranta siya. Paano po ito bubuksan? Hanapin mo ang pattern ay reverse engineer mo ang encryption structure, siga ng secretary. Ngunit nang inginig ang kamay ng expert. Wala po akong makita, patuloy pong nagbabago ang pattern. Natitirang oras 3 minuto. Nakpanik ang silid, nagsisigawan ang matao at tumatawag sa telpono, ngunit walang nakakaalam ng solusyon. Nakaupo si Gabriela sa sahig, nakatingin sa screen. Pinapanood niya ang pagdaloy ng code. At sa sandaling iyon, nanlaki ang kanyang mata. Ayun,
Ayon ang bahaging iyon, nakikita niya ang pattern, ang pusong encryption, ngunit nakaposas siya. Hindi niya maabot ang computer. Ginong secretary, sigaw ni Gabriela. Hindi siya tiningnan ng secretary. Ginong secretary, pakiusap nakikita, kopo ang encryption, hindi pa rin siya pinapansin ng secretary. Itinayo siya ng ahente ng Homeland Security. Tumayo ka. Pupunta tayo sa interrogation room. Hindi pakiusap, pakawalan niyo. Ako mapipihilan ko pa po ito. Natitirang oras 2 minuto. Nangingilit ang mga luha ni Gabriela. Ang samangang loop ay umabot na sa kanyang lalamunan, ngunit walang naniniwala sa kanya. Ganito na lang ba ito matatapos? Wala ba talaga akong kwenta? Biglang bumukas muli ang pinto ng situation room. Isang matandang ginuang pumasok na ka-wheelchair. Maputing buhok, makapal na salamin, nakasuot ng damit ng propesor ng Harvard. Sandali, sigaw ng matandang propesor. Lahat ay napatingin sa kanya. Sino yan? Tanong ng sekretary. Dinala ang matandang propesor ang kanyang wheelchair sa harap ni Gabriela. Ako si Robert Mason, propesor nga cryptography sa Harvard. At ang babaeng iyan ay estudyante ko. Si Professor Mason, ang mentor ni Gabriela. Pumunta siya rito. Propesor, nanginginig ang boses ni Gabriela. Ngumiti sa kanya si Professor Mason. At tinitigan niya ang secretary. Ginong secretary, pakawalan ninyo ang aking estudyante. Kung hindi si Gabriela, walang makakabukas ng encryption na iyan. Ako ang garantiya. Nag-alangan ang secretary. Sumingit ang ahente ng Homeland Security. Profesor, malinaw po ang ebidensya. Ang babaeng ito. Ang ebidensya ay maaring pagkain matatak na, sabi ni Professor Mason. 30 taon kong tinuruan ang estudyanteng ito. Alam ko kung anong klase siyang tao. Hinding-hindi niya pagtataksilan ang kanyang bansa. Natitirang oras 1 minuto 30 segundo. Tiningnan ng sekretary si Gabriela. Ang kanyang mamata ay puno ng luha. Ngunit ang kanyang tingin ay matatag pa rin. Nagdesisyon ang sekretary, tanggalin ang posas. Ginoong secretary, sabi ko tanggalin, ayaw man tinanggal ng ahente ang posas. Klak, hinihimas ni Gabriela ang kanyang pulso at mabilis na tumakbo sa computer. Natitirang oras 1 minuto. Ang madaliri ni Gabriela ay lumipat sa keyboard. Nagtype siya ng code ng napakabilis. Natakpuan niya ang pattern. Natitirang oras 40 segundo. Ang progress bar sa screen. 70%, 80%. Natitirang oras 20 segundo. 90%, 95%. Natitirang oras 10 segundo. 98%, 99%. Natitirang oras 3 segundo. 2 segundo. 1 segundo. 100%. Communication network restored. Secondary attack blocked. Isang sandaling katahimikan sa silid. At pagkatapos, isang malakas na sigawan ng tagumpay. Nagawa niya, hindi kapanipaniwala, na paupo si Gabriela sa upuan. Nang hina ang kanyang buong katawan. Inilagay ni Professor Mason ang kanyang kamay sa balikat niya. Magaling, Gabriela. Lumingon si Gabriela at tumingin sa kanyang propesor. Dumaloy ang kanyang ngaluha. Salamat po, Profesor. Huwag kang umiyak. Nagtagumpay ka. Lumapit ang secretary. Tumayo siya sa harap ni Gabriela. At dahan-dahan siyang yumuko. Doktora, paumanhin sa pagdududa ko sa iyo. Pinunasan ni Gabriela ang kanyang ngaluha at tumayo. Ayos lang po. Ngayon kailangan na nating hanapin ang tunay na salarin. Huminto ang paksasaya. Sa silid, si Gabriela na nakaupo pa rin ay huminga ng malalim. 2 pag-atake ang napigilan niya. Ngunit mayroon siyang masamang kutob. Masyadong madali. Hindi naman madali, ngunit mayroong mali.
Bakit mas mahina ang pangalawang pag-atake kaysa sa una? Nagkamali ba ang hacker o baka? Tiningnan muli ni Gabriela ang screen. Sinundan niya ang bakas ng hacker. Proxy server encryption layer. At biglang nanlaki ang kanyang mamata. Ano ito? Sa isang sulok ng screen may isang maliit na file na nakatago. 3 kilobytes lang ang laki nito. Ngunit may nakatakdang oras ng pag-activate. Eksaktong 10 minuto mula ngayon. Ginong sekretary, mahinang tawag ni Gabriela. Lumapit ang sekretary. Bakit? Tingnan niyo po ito. Nagtanim po ng time bomb ang hacker. Time bomb ay click ni Gabriela ang file. Lumabas ang code. Namutla siya. Hindi po ito ransomware. Ito po ay isang data wipe. Anong ibig sabihin niyan? Buburahin nito ang lahat ng classified data ng Pentagon nang walang bakas. Mga plano sa operasyong militar, mga disenyo ng armas, mga listahan ng intelligence agent. Lahat. Automatiko itong mag-activate sa loob ng 10 minuto. Nanigas ang buong silid. Kinuyom ng secretary ang kanyang kamao. Kaya mo bang pigilan? Sinuri ni Gabriela. Ang code. Komplikado. Mas sopistikado kaysa sa unang dalawang pag-atake. Tila ito ang tunay na target. Kaya ko po, pero may problema. Anong problema? Para po mapigilan ang program na ito, kailangan ko po ang administrator level access. Ang pinakamataas na security clearance. Mabilis na kinuha ang secretary ang kanyang card. Ang pinakamataas na security clearance card ng Pentagon. Inabot niya ito kay Gabriela. Gamitin mo ito. Kinuha ni Gabriela ang card at inilagay sa reader. Beep. Authentication complete. Lumabas ang administrator menu sa screen. Mabilis na intipe ni Gabriela ang command para i-delete ang program. Ngunit lumabas ang isang babala sa screen. Administrator password required. Password. Nagulat ang secretary. Bakit kailangan ng password na authenticate ng card? Ito po ay isang two-factor authentication. Kailangan po ng parehong card at password. Kung gayon, ano ang password? Hindi ko po alam. Ang system administrator lang po ang nakakaalam. Mabilis na nakutos ang secretary sa kanyang ID. Tawagin ang hepe ang system administration. Ngayon din tumawag ang ID. Ilang sandali pa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumatakbo papasok. Si David Chen, ang lead engineer ng cybersecurity team. Ano ang password? Tanong ng secretary. Nataranta si Chen. Ang password po. Si Director Miller lang po ang nakakaalam. Siya po mismo ang nagset niyan. Ano? Natigilan ang lahat. Si Miller na kasalukuyang nakakulong ang nakakaalam ng password. Kinagat ng secretary ang kanyang ngipin. Dalhin niyo rito si Miller. Muling dinalang nga pulis si Miller. Si Miller na nakapusya siya'y naglalakad ng paurong. Nang maunawaan niya ang sitwasyon, nginisiyan niya sila. Kailangan niyo ng password. Nakakatuwa. Hinawakan ng secretary ang kanyang kuwelyo. Miller, hindi ito oras para magbiro. Sabihin mo ang password. Bakit ko naman sasabihin? Tapos na ako diba sa court martial habang buhay? Napakabilanggo ang parusa sa akin. Wala na akong mawawala. Ngumiti si Miller nang may kumpiyansa. Itinulak siyan secretary. Natumba si Miller. Tiningnan ni Gabriela ang orasan. Natitirang oras 7 minuto. Lumapit siya kay Miller, lumuhot at tiningnan siya sa mata. Direktor. Tiningnan siya ni Miller nang may pang-iinis. Ano? Magmamakaawa ka, hihingi ng tawad. Hindi po malamig na sabi ni Gabriela. May alok po ako. Alok, sabihin niyo po ang password at buburahin ko ang ilang ebidensya ng inyong mga lihim na pondo. Kahit papaano mababawasan ang inyong sentensya. Nanlitang mamata ni Miller. Hindi ka ba nagsisinungaling? Hindi po ako nagsisinungaling. Pangako ko po iyan sa harap ngang secretary. Tiningnan ang secretary si Gabriela. Sumanya si Gabriela
sa kanya gamit ang mamata. Magtiwala po kayo sa akin. Nag-alangan sandali ang sekretary pagkatapos ay tumango. Sige, gagawin natin ang sinabing doktora. Nag-isip si Miller ng matagal. Ang 7 minuto ay naging 6. Pagkatapos 5, 4. Direktor, wala na po tayong oras. Sige na bumuntong hininga si Miller. Ang password ay Pentagon 2024. Mabilis na tumayo si Gabriela at tumakbo sa computer. In-type niya ang password. PENTAGON 2,02,4. Enter. Lumabas ang isang babala sa screen. Password incorrect. Lumingon si Gabriela kay Miller. Humalahak si Miller. Naloko ko kayo, hahaha. Sa galit lumapit ang secretary kay Miller. Ngunit pinigilan siya ni Gabriela. Ayos lang po. Anong ayos lang ang hayop na yan? Ako na po ang bahala. Muling umupo si Gabriela sa harap ng computer. Natitirang oras 3 minuto 10 segundo. Ipinikit niya ang kanyang mata at huminga ng malalim. Ang password. Ang password na ginawa ni Miller. Anong klase siyang tao makasarili mahilig sa kapangyarihan ganit sa pera? Naalala ni Gabriela ang nangyari 6 na buwan na ang nakalipas. Ang larawan sa mesa ni Miller. Hindi larawan ng pamilya, kundi larawan ng sarili niyang medalya. At sa tabi nito isang nakasulat na parirala, The Greatest. Iyon nang dumilat si Gabriela. Nag-type siya. THEGREATEST2024. Enter. Beep. Authentication complete. Pumasok. Naponagsigavang ang magataw sa silid. Mabilis na itinigiw ni Gabriela ang data wipe program. Nachichirang oras 53 segundo. Mabilis na napuno ang progress bar 50%. 70%, 90%. Natitirang oras 15 segundo. 100% program deletion complete. Sumandal si Gabriela sa upuan. Sa wakas tapos na. Totoong tapos na. Ngunit alam niyang may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Muli niyang hinawakan ang keyboard. Nag-type siya ng ilang command. Doktora, anong ginagawa niyo? Tanong ng secretary. Hindi sumagot si Gabriela, nagpatuloy lang sa pag-type. At pinindot niya ang huling enter key. Biglang nagbago ang pangunahing screen. Muling lumitaw ang mga detalye ng mga lihim na bank account ni Miller. Ngunit sa pagkakataong ito mas maraming impormasyon ang lumabas. Petsangang transaksyon, pangalan ng pinadalhan, pangalan ng may-ari ang account. Lahat at ang screen na iyon ay sabay-sabay na ipinadala sa buong internal network ng Pentagon. Ang katiwalian ni Miller ay nalantat sa bawat departamento, sa bawat computer. Doktora, ano ito? Gulat na sigaw ng secretary. Kalmadong sumagot si Gabriela. Tinutupad ko lang po ang pangako ko. Sabi ko buburahin ko ang ilang ebidensya. Hindi ko po binura. Sa halip inilantat ko po sa lahat. Sumigaw si Miller habang nakatingin sa screen. Balif kang babae ka, anong? Ngayon, direktor, wala ka ng mapagtataguan. Alam ng lahat. Dahan-dahang tumayo si Gabriela at tiningnan si Miller mula sa itaas. 6 na buwan na po ang nakalipas. Ano po ang sinabi ninyo? Nang paalisin ninyo, ako na ano naman ang magagawa ng isang maliit na Filipina laban sa Amerika. Ngayon naiintindihan niyo na po ba kung ano ang kaya kong gawin? Walang masabi si Miller. Kinalatkat siya palabas nga pulis. Ang kanyang gasigaw ay unti-unting nawala sa pasilyo. Nanahimik ang situation room. Tiningnan ng secretary si Gabriela. Mukha siyang pagod. Ngunit ang kanyang mata ay maningning. Doktora, opo, maaari ka bang magtrabaho para sa Amerika opisyal kung ibinabalik ang iyong posisyon, hindi ipopromote kita?
Sa posisyon ngang direktor. Dahan-dahang umiling si Gabriela. Tinatanggihan ko po, bakit may babalik mo ang iyong karangalan at makatanggap ngang timpala? Bahagyang ngumiti si Gabriela. Gagamitin ko lang po ang aking kakayahan sa isang lugar kung saan ako pinakakatiwalaan. At hindi po ito ang lugar na iyon. Walang masabi ang sekretary. Lumapit si Gabriela kay Professor Mason. Professor, tara na po. Sige, tara na. Umalis silang dalawa sa situation room. Sa likuran narinig nila ang palakpakan. Isa, dalawa at pagkatapos ay ang buwang silit. Ngunit hindi lumingon si Gabriela. Naglakat lang siya ng diresto. Makalipas ang 2 araw. Pangunahing pintong Pentagon. 4:00 PM. Mainit ang sikat ng araw. Sa plaza sa harap ng Pentagon, nagtipon ang mga mamahayag. Mga kamera, mikropono, mga ilaw. Ang pinakamalaking hacking incident sa kasaysayan ng Department of Defense ay natapos na at gusto ng lahat na makita ang bayani. Sa loob ng gusali naglalakad si Gabriela kasama si Professor Mason. Nakamaong, kulay abo na sweater at sneakers pa rin. Ngunit, lahat ng sundalong nakakasalubong nila ay sumasaludo sa kanya. Salamat po, Doktora. Iniligtas niyo po ang bansa. Nahihiyang yumuko si Gabriela. Ngumiti si Professor Mason. Hindi ka sanay, ano, opo, kakaiba po. 2 araw lang ang nakalipas, terorista ang turing sa akin. Ganyan ang mundo. Ngunit hindi ka natinag. Iyon ang mahalaga. Dahan-dahan silang naglakad sa pasilyo. Nadaanan nila ang mga larawan ng magadating Defense Secretary. Lahat ay mga puting lalaki. Walang babae, walang Asyano. Ito pa rin ang kanilang mundo, bulong ni Gabriela sa sarili. Ngunit hindi na siya nalulungkot. Alam na niya ngayon na hindi ito ang lugar para sa kanya. Nakarating sila sa harap ngang opisina ngang sekretary. Bukas ang pinto. Nakatayo si Secretary Collins sa harap ngang kanyang mesa. Nang makita niya si Gabriela, ngumiti siya at lumapit. Doktora, nandito na pala kayo. Pinatawag niyo po ako. Kinuha ang sekretary ang isang sobre sa mesa. Ito ang iyong reinstatement of honor papers. Ganap na naming pinawalang bisa ang iyong hindi makatarungang pagkatanggal sa trabaho, 6 na buwan na ang nakalipas. Kasama na rin diyan ang isang opisyal na paumanhin mula sa Department of Defense. Kinuha ni Gabriela ang sobra at binuklat. Isang liham ng paumanhin na may opisyal na letterhead ng Pentagon. Ngunit wala siyang naramdaman. Huli na ang lahat. At ito, kumuha ang sekretary ni isa pang sobre. Makapal ito. Isang gantimpala na $500 milyong para sa iyong serbisyo sa pagpigil sa isang banta sa pambansang seguridad. $20 milyong. Mahigit 16 bilyong piso. Ngunit hindi tinanggap ni Gabriela ang sobre. Hindi ko po kailangan ng gantimpala. Ngunit kung isipin ang ginawa ninyo, hindi ko po ito ginawa para sa pera. Kalmado ang boses ni Gabriela. Ibinalik ng sekretary ang sobre sa mesa. Kung gayon, ano po ang gusto ninyo? Nag-isip sandali si Gabriela. At tahimik na nagtanong. Ang immigration officer sa Washington Dulles Airport, si Tom Henderson. Ano po ang nangyari sa kanya? Isang sandaling katahimikan. At dahan-dahang sumagot ang secretary. Nalatala po ang CCTV footage mula sa airport. Ang maeksena kung saan sinaktan ka niya at pinunit ang iyong aklat. Agad siyang tinanggal sa trabaho at sinentensyahan ng 3 taong pagkakakulong para sa assault at abuso sa kapangyarihan. Tumango si Gabriela. Hindi siya naghahanap ng paghihiganti. Ngunit nakaramdam siyang ginhawa na naipatupad ang hustisya at si Miller po. Si dating Director James Miller ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkabilanggo sa isang court-martial para sa embezzlement, abuso sa kapangyarihan at pagpapabaya sa banta sa pambansang seguridad.
Kinumpiska ang lahat ng kanyang ari-arian. Kung gayon sapat na po iyon. Tiningnan ng sekretary si Gabriela ng may pahanga. Lumapit siya at seryosong nagsalita. Doktora, muli nakikiusap ako. Bumalik ka rito. Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng direktor ng Cybersecurity Bureau. 2 ranggo na mas mataas kaysa kay Miller. Doble ang sahod at walang limitasyong budget para sa pananaliksik. Tumingin si Gabriela sa bintana. Ang bandila Amerika ay iwinawagaywe ang hangin sa plaza ang Pentagon. Sa dikalayuan ang Washington Monument ay tumatayo ng matayo. Ang magtrabaho rito ay pangarap ng bawat siyentipiko. Ngunit dahan-dahang umiling si Gabriela. Paumanhin po ngunit tatanggihan ko. Isang bakas ng pakadismaya ang gumuhit sa mukha ng sekretary. Maari ko po bang malaman kung bakit tinitigan ni Gabriela ang secretary? Ginong secretary, natatandaan niyo po ba ang nangyari 2 araw na ang nakalipas kahit na iniligtas niyo ako, pinagdudahan niyo pa rin ako. Nang magpakita ngang pekeng ebidensya ang Homeland Security, agad niyo akong itinuring na kriminal. Hindi niyo man lang pinakinggan ang sasabihin ko at inutos na posasan ako. Nanigas ang mukha ngang secretary. Iyon po ay dahil sa sitwasyon. Alam ko po, naiintindihan ko, ngunit iyon na nga po ang problema. Lumapit si Gabriela. Ginoong Secretary, tiningnan ninyo ang papeles, hindi ang tao. Hindi mahalaga kung anong klase akong tao. Ang nakita niyo lang ay ang pulang bandila sa screen ng computer. Walang masabi ang Secretary. Ayoko na pong magtrabaho sa ganoong paraan. Gagamitin ko lang po ang aking kakayahan sa isang lugar kung saan ako tunay na pinagkakatiwalaan. Bumuntong hininga ng malalim ang Secretary. Dahan-dahan siyang yumuko. Nagkamali ako. Taos puso akong humihingi ngang paumanhin. Tinatanggap ko po. Ngunit hindi na po ako babalik. Kumuha ang secretary ng isang business card at inabot ito. Kung gayon, tanggapin niyo na lang po ito. Kung kailangan niyo ng tulong, tawagan niyo lang ako. May utang na loop ang Amerika sa inyo. Kinuha ni Gabriela ang card at isinuksok sa kanyang bulsa. Salamat po. Ngunit may isa po akong hihilinging pangako. Ano po? Iyon, mula ngayon huwag na po kayong humusga nga tao batay sa kanilang itsura o nasyonalidad. Husgahan niyo po sila batay sa kanilang kakayahan para hindi na po magkaroon na panggalawang milyar. Tumango ang sekretary. Tatatandaan ko po iyan. Itinula ni Professor Mason ang kanyang wheelchair. Kung gayon, alis na kami. Professor Doktora, ihahatid ko po kayo sa pangunahing pinto. Naglakad silang 3 palabas sa pasilyo. Sumakay ngang elevator papuntang sa first floor. Tinawid ang lobby patungo sa pangunahing pinto. Bumukas ang pinto. Biglang nakakasilaw. Sabay-sabay na sumabog ang flash ng doso-doso ng kamera. Ang plaza ay puno nga mamamahaya. Dr. Gabriela Reyes, maari po ba kaming mag-interview? Ano po ang pakiramdam na iniligtas ang Amerika? Babalik po ba kayo sa Pilipinas? Sunod-sunod ang matanong. Nataranta si Gabriela, ngunit tinapik siya sa balikat ni Professor Mason. Lakat ka lang ng may kumpiyansa. Wala kang dapat ikahiya. Itinaas ni Gabriela ang kanyang ulo at bumaba sa hagdanan. Inilahat ng mamamahaya ang kanilang mga mikropono. Huminto sandali si Gabriela. May sasabihin lang po ako. Nanahimik ang plaza. Lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Hindi po ako isang espesyal na tao. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Ngunit may isang bagay po akong gustong linawin. Tinitigan niya ang mga kamera. Ang kakayahan ay hindi nasusukat sa nasyonalidad, kasarian o edad. Pinapatunayan itong galing sa mga taong minalit ako. Sana ngayon ay naintindihan niyo na. At sa mga taong nakakaranas ng diskriminasyon na tulad ko, gusto kong sabihin, huwag kayong susuko. Darating din ang pagkakataon
At kapag dumating na iyon, ipakita niyo sa kanila kung sino kayo. Muling nagsimulang magtanong ang mamahayag. Ngunit hindi na sumagot si Gabriela. Naglakad siya kasama si Professor Mason patungo sa parking lot. Sa parking lot, isang itim at mamahaling sedan ang naghihintay. Isang driver ang magalang na nagbukas ng pinto. Ano po ito, tanong ni Gabriela. Sumunod ang secretary at sumagot. Ang unang benepisyo ng inyong freelance contract. Mula ngayon kapag nagsagawa kayo ng proyekto sa Harvard, buong suporta po kayong tutulungan ng Department of Defense. Ngumiti si Professor Mason. Ako ang pumayag, diyan Gabriela. Gagawa tayo ng magagandang pananaliksik sa Harvard. Gagawa rin ako ng isang laboratorio na nakapangalan sa iyo. Ngumiti si Gabriela at sumakay sa kotse. Ang malambot na leather na upuan ay yumakap sa kanya. Sumakay din si Professor Mason. Sumara ang pinto. Sa labas ng bintana sumaludo ang sekretary. Kinawayan siya ni Gabriela. Dahan-dahang umandar ang kotse. Ang Pentagon ay unti-unting lumiliit sa rearview mirror. Sumandal si Gabriela sa upuan at ipinikit ang kanyang mamata. Pagod ka ba, tanong ni Professor Mason? Tumango si Gabriela. Opo, sobra po. Magpahinga ka. Aabutin tayo nga 4 na oras papuntang Harvard. Bahagyang ngumiti si Gabriela. Ang nga tanawin sa labas ng bintana ay mabilis na dumadaan. Ang nga gusali ng Washington ang Potomac River, ang nga puno ng cherry blossom. Paparating na ang taxi ball. Naalala niya ang maluhang pumatak ng paalisin siya rito 6 na buwan na ang nakalipas. Ang gabing iyon mag-isa siyang umiyak sa silik ng hotel. Ang kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon iba na, pinatunayan niya ang kanyang sarili. Sa pamamagitan ng kanyang galing, sa pamamagitan ng kanyang kakayahan. Pumasok ang kotse sa highway. Bumilis ang takbo, patungo sa Boston. Patungo sa Harvard. Patungo sa isang bagong simula. Kinuha ni Gabriela ang punit na piraso ng aklat mula sa bulsa ng kanyang kardigan. Ang mensahe ang pagpapalakas ang loop mula sa kanyang mentor. Huwag kang susuko. Magtiwala ka sa iyong kakayahan. Mahigpit niyang niyakap ang piraso sa kanyang dibdib. Profesor. Salamat po. Sa pagtitiwala niyo sa akin, ginawa ko lang ang nararapat. Ikaw ang aking ipinakmamalaking estudyante. Ipinikit ni Gabriela ang kanyang mga mata. Isang mainit na sikat ng araw ang pumasok sa bintana. Ang kotse ay tahimik. Payapa, dahan-dahang nag-fade out ang eksena. Ang huling eksena ay ang likuran ng kotse na tumatakbo sa highway. At lumitaw ang nga salita. Si Dr. Gabriela Reyes ay nagpatuloy sa pagbuo ng isang susunod na henerasyong encryption system sa Harvard at ang kanyang teknolohiya ay naging bagong pamantayan sa pandaigdigang cybersecurity. Sa edad na 35 siya ay naging pinakabatang full professor sa MIT at pinarangalan bilang isang nominado para sa Nobel Peace Prize. Hanggang dito na lang po ang kwento mula sa buhay na naniniwala sa walang hanggang posibilidad ng tao. Kung nasiyahan kayo sa video ngayon mangyaring, ay komen kung saan kayo nanonood. Gusto naming pakinggan ang kwento ng bawat isa sa inyo. Salamat.